Welcome to Donmar TV News Channel. Gising na po ang Pilipino, di ba? Yan ang kailangan natin. Huwag tayong patangat-tanga, mga kababayan. Di ba? Huwag tayong paulol-ulol. Di ba? Tandaan ho natin, maganda na po ang takbo ng ating bansa. Di ba? Bakit pa tayo hahanap na isang matinong leader? Di ba? Huwag natin pansinin si Pangulong Duterte kung nagmumura yung mama. Huwag natin intindihin si Pangulong Duterte kung nagsasalita man siya paminsan-minsan ng gago. Yung mga salitang hindi natutugma sa isang Pangulo ng bansa. Huwag natin pag-iintindihin yung sinasabi ng Pangulo. Ang intindihin po natin, mga kababayan, alam nyo kung anong intindihin natin? Yung magandang ginagawa ng ating Pangulo. Di ba? Yun ang atupagin natin. Ano bang ginawa ng Pangulo? Yun ang tignan natin. Di ba? Kasi nagmumura, ang presidente ngayon nagmumura, pero wala namang ginagawa sa bayan na hindi naman mapakinabangan ng taong bayan. Eh anong silbi po nun? Di ba? Ngayon, nagmumura man si Pangulong Duterte, nagsasalita man ang hindi minsan nagugustuhan natin, eh katakuman po, DDS din ako, supporter ng Pangulo, pero minsan ayoko rin minsan sinasabi ng Pangulo, minsan palamura siya, di ba? Minsan ayoko din yun. Pero, napag-isip-isip ko rin minsan na, kahit palamura si Pangulong Duterte, huwag mong titignan, huwag mong tingnan, huwag mong lingunin yung mga salitang minsan masasama sa bibig ng Pangulo. Ang tignan mo, yung kanyang ginagawang pagtulong sa mamamayan, yung pagkalinga, yan ang maganda. At tignan natin, yung accomplishment ng administrasyon. Di ba? Kasi doon tayo makikinabang sa magandang ginagawa ng Pangulo. Di ba? Yung iba nga dyan, matitino. Di ba? Akala mo, disente na mga naging ng Pangulo. Pero kita mo, anong tawag sa kanila? Mga disenteng magnanakaw, yung iba dyan, na hindi nagmumura. Pero pag walang tao, mura ng mura. At si Pangulong Duterte, prangkahan magsalita. Di ba? Ano nga hanapin natin? Yung isang Manny Pacquiao, nako, isa pa pang bobo, isa pang tanga, isa pang tulunggis. Anong maaasahan ng Pilipino dyan? Ang isa bang Pangulo, kailangan ba maging boksingero ka? Hindi ho. Kailangan pag maging Pangulo ka ng bansa, may utak. May utak, may isip, at higit sa lahat, kayang idepensa tayong mga Pilipino. Kaya tayong iangat sa kahirapan. Di ba? Yan ang kailangan natin. Ang sabi niya, patulpo na yan, Sir Nino. Alam nyo, mawalang galang na po, Miss Aki Siloso, hindi ako bilib. Kasi ang TV5, na nagmamay-ari ng TV5 ay si Manny Pangilinan. Ngayon, ang NLEX po ay pag-aari ni Mr. Manny Pangilinan. Ngayon, si Rapi Tulfo, saan po ba siya naglilingkod? Under TV5. Sino po ba ang boss ng TV5? Si Manny Pangilinan. Di po ba? Hindi ko naman po sinasabing walang mangyayari pag doon mo dinala. Di ba? Siyempre, kahit pa paano, delikadesa na lang. Kung ako man empleyado ni Manny Pangilinan at kagaya ni Mr. Rapi Tulfo, siyempre, mangingilag ako dyan. Dahil ang mababakbakan ko ay kumpanya ng boss ko na pinaglilingkuran kong istasyon. Di ba? Now, nakikinabang ako sa programa ko. Diba? Siguro, ang magpapatulpo na lang hindi na lang na mag-iisip kung dapat magtumakbo ron. At totally, kung magrereklamo ka sa tulpo, bakit sa tulpo pa? Irekta mo na lang sa taas. Diba? Sa taas mo na irekta. Hindi naman sa paggayabang, may mga natatawagan naman akong opisyal ng gobyerno. Diba? Ang tatakbo lang naman kay Sir Rapi Tulfo, yung mga kababayan natin na ikang ay talagang salat sa buhay na hindi alam na kung saan tatakbo. Di ba? Yung mga kababayan natin na pinagkaitan ng hustisya, doon sila tumatakbo kay Sir Rapi. Ba't ako naman hindi naman ako nakakaranas ng ganun na pinagkaitan ng batas ng ating bansa. Hindi pa ako nakakaranas Siguro pag nakaranas ako, baka tumakbo ako kay Sir Rapi. But this time, hindi pa naman ako nakakaranas. Kaya pa naman natin kumuha ng abogado. May makakausap naman tayong abogadong tumulong dyan. Totally nga po yung abogadong kasama namin do sa Facebook page ng Tollgate, Stop the Tollgate Scammer.
na si Attorney Aboy Paraiso, libre ang binibigyan niyang serbisyo ngayon. Libre. Kaya po guys, ito po paalala ko sa inyo. Bidyuhan nyo po. Pag sinita kayo ng guard, sabihin nyo, karapatan nyo yan eh. Karapatan nyo na mag-video. At wala naman silang pinapakita na may bawal. Dapat kung may bawal talaga sa NLEX mag-video, pag may mga ganyang confrontation, dapat maglagay sila sa exit at sa papasok ng NLEX na nagbibigay ng babala. Na mayroong babala na bawal magkuha ng video sa mga teller nila. Hanggat walang nakasulat na ganyan, na alituntunin, hindi nila pwedeng ano yan. Sabi nga public place yan eh. Di ba? Public place yan eh. Nagbabayad tayo eh. Di ba? Nagbabayad tayo. Bakit tayo matatakot sa kanila? Sila dapat ang matakot sa customer. Hindi tayong mga customer ang matatakot sa mga yan. Dahil tayo'y nagbabayad ng tama. Di ba? Ngayon, ibigin nila ang serbisyo. Alam nyo guys, kahit sabihin nung isa ipatanggal lahat doon ng mga teller, kahit naman ipatanggal yan, kung hindi babaguhin ang sistema ng pamumuno ng NLEX, hindi po mababago ang ganyang patakaran. Ayusin ng NLEX dapat ang ginagawa nilang sistema para yung mga teller ay hindi parating nakikipagsagutan sa mga customer. Di ba? At dapat lahat ng mga empleyado, i-psychologist nila, ipatest nila yan. Hindi, alam niyo po kung kay Sir Ben Tulfo, madali lang din naman eh. Kaibigan natin si Kuya Benji Alejandro, na tauhan ni Sir Ben, malapit niyang tauhan yan. Isa sa mga katiwala ni Sir Ben, kaibigan natin si Kuya Benji Alejandro, nakakausap ko si Kuya Benji, tinatawagan ako ni Kuya Benji. Kaya madali lang naman tumawag kay Sir Ben. Pero hanggat maaari, bakit doon ka mapupunta? Di ba? Wag na. Ngayon, ang pinaka-the best po dyan, videohan nyo po. At kung kayo po yung nagpapaload, wag nyo pong itatapon yung mga resibo nyo. Sana magkita tayo uli, Sir Nino Norman Agne. Nagkita na ba tayo? Norman, parang Pakistan yung profile picture mo pero hindi kita matandaan. Baka fake account yung gamit mo. I-remind mo sa akin kung saan tayo nagkita. Hindi kita matandaan eh. Norman, hindi kita matandaan. Okay? Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kahit na po tayo sinasabing palaaway, palamura, nakasuporta po kayo. At higit po sa lahat mga kababayan, kung kayo po'y naghahanap ng asawa, sa mga lalaki po dyan, sa mga lalaki naghahanap po ba kayo ng asawa? Gusto niyo po bang magkaroon ng asawa? Ito pong isang kakilala ko, naghahanap po ito ng makapangasawa, baka gusto niyo po ito.